Mahina rin namang natawa si Azriel at nag-iwas ng tingin. Bumaling ang tingin ni Azriel sa pinto kung saan sakto naman ang pagpasok ni Ivan na naka-gray hoodie at sweatpants na black na Adidas. Ako na, agad na tanong ni Cleanzo. Wala namang imak si Ivan na tumanggo at diretso pa rin ang paglalakad patungo sa pwesto nila ni Azriel. May one ko na kayo, may recording pa ako, ani ni Cleanzo na tinapik si Azriel bago tuluyang tumalikod. Wala akong maalala na may sinabi ako na may practice ka today, ngiwing sabi ni Ivan habang nakatayo sa harap ni Azriel. Wala rin naman akong sinabi na ikaw ang pinunta ko dito. Sarcastic na sabi ni Azriel na tinaasa ng kilay si Ivan. Assuming, sambit nito. So, sino pinunta mo? Si Cleanzo. Sagot nito na tumaas ng kilay. Pake mo, stop ka, pwede ba wag kang mag-inarte? Hindi ka gwapo kaya di mo deserve mag-inarte dyan, pagtataray ni Azriel kay Ivan. Hindi gwapo pero hinalikan mo. May pagmamayabang na ani nito. Hindi porke hinalikan kita gwapo ka na. For your information, ikaw lang ang hindi gwapo na hinalikan, pagmamayabang ni Azriel na tinarayan itong muli. Agad namang nanlaki ang mata ni Azriel nang bigla ay dumukwang si Ivan at agad siyang dinampya ng halik sa labi. Ikaw lang din ang hinalikan ko na hindi maganda, ganti nito na pinag-cross ang braso sa dibdib at ngumisi. Hindi naman nakapagsalita si Azriel at wala sa sariling napahawak sa sarili nitong labi. Azriel POV. At noon I woke up thinking of Ivan's kiss that never left my mind. This is my first time overthinking over a man like him, like, what the fuck? Marami na akong nahalikan ng mga lalaki at lahat ng iyon ay nawala rin agad sa isip ko na parang bula, but in this case, hindi mawala sa isip ko ang halik na yun ni Ivan na kung tutusin ay dampilang naman. What the fuck? Niwing ani ko at may kalakasang sinipa ang una na, sa harapan ko. I'm sitting in my bed while overthinking like an idiot. Tanga na, karma ba to or blessing? Mahinang bulong ko sa sarili habang hinihilot ang sariling sentido, this is frustrating. Damn, I whispered. Padabog akong umalis sa pagkakaupo sa kama ko at agad na humarap sa malaking salamin sa kwarto. I'm standing in front of this big mirror in front of me while looking to my body. Hindi ako mataba at hindi rin haman ako payat, I'm sexy. I have everything that other girls want, but what the fuck I am thinking right now? Damn. Umalis na ako sa pagkakatayo sa harap ng salamin at agad nang nagtungo sa walk-in closet ko. Kumuha ako ng isang pares ng crop top na plain black at wide pants na caramel color. I kinda want to feel comfy today. Agad na rin akong nagtungo sa banyo para naman maligo. After I take a bath, naupo na ako sa harap ng vanity mirror ko habang ang towel ay nasa ulo ko pa rin nakapulupot. I'm planning to put a little makeup on my face para naman magmukhang buhay ang mukha ko. Matapos kong mag-ayos ng mukha ay agad ko na rin na tinanggal ang towel sa ulo ko para naman tuyuan ito. Napalingon naman ako agad sa pinto nang marinig ko ito na magbukas. Nahinto ako sa pagpapyunas ng buhok habang nakatingin sa pinto. Ma'am, tumawag po ulit si Ma'am Alicia, ani ng kasambahay namin. Hayaan mo siya, sagot ko at matamis ito ng initian. Tumanggaw naman si Manang at agad rin na lumabas ng kwarto ko. Binalik ko na ang atensyon ko sa pagtutuyo ng buhok ko dahil baka kanina pa naghihintay si Alicia sa mall. After kong tuyuan ang buhok ko, agad-agad ko na rin nakinuha ang sapatos ko at dali-daling bumaba. Dumiretso na agad ako sa parking lot ng bahay habang bitbit ang mini bag ko. Pagsakay sa kotse ko ay agad ko na rin itong pinaandar paalis. While driving, sakto naman na tumawag si Alicia na agad ko namang sinagot. Langya ka, anong oras na kanina pa akong umaga dito, TANGEK? Mariin ko, namang naipikit ang mata ko habang pinakinggan ang paghihinagpis ni Alicia sa kabilang linya. Damn, she's mad like crazy. Wait, kumalma ka, sabi ni Azriel. Damn you, kanina pa ako dito naghihintay sa'yo, pasak muli nito. Look, I'm sorry, sabi ko na pilit pinigil ang pagngiti. Sorry your ass, bilisin mo nga, ani nito at basta na lang binaba ang tawag. Mahina naman akong natawa dahil sa ginawang yun ni Alicia, pikan talaga siya kahit na kailan. Ilang minuto lang rin ang nakalipas ay nakarating din ako sa parking lot ng mall kung saan kami magkikita ni Alicia.
Pagbaba ko sa kotse patakbo na akong naglakad patungo sa entrance ng mall. Agad naman akong nagtungo sa jewelry store kung saan kami magkikita ni Alicia. It's Alicia's shop. Malayo pa lang ay nahadjap na agad ng mata ko ang kunot na noo ni Alicia at masama ang tingin sakin. Mahina naman akong natawa nang palapit na ako sa kanya, mahigpit ko itong niyakap kahit na hindi may pinta ang mukha nito. Ang tagal mo kaya, ani nito in a cute way. I'm sorry, anong oras na kasi ako nagising, ani ko na hinawakan ang kamay niya, madali lang suyuan si Alicia dahil hindi naman ito ganon kamadamdamin. Tere na sa loob, inaya nito papasok sa loob ng shop niya. Nais kasi nito na ay model ko ang bagong design niyang jewelry. Pagpasok sa loob ay agad rin kaming nagtungo mini office niya kung saan may studio for photoshoot. Nagpalit naman ako agad ng pang-itaas na suot, now I'm wearing a bandana top. Si Alicia ang magiging photographer ko dahil siya naman lagi, magaling kasi itong photographer and editor. Itago mo naman kahit konti yang dibdib mo, ani ni Alicia na sumilip sa gilid ng camera. Mamaya imbis na necklace ang bilhin, dibdib mo, ani nito na natatawa. Mahina naman akong natawa at napahawak sa dibdib ko. Di ko kasalanan na pinagpala ako, ani ko. Ulol, sagapa ka, biro nito na umayos lang tayo. Hindi na naman na ako sumagot at pinagpatuloy na ang photoshoot. After ng mini-shoot namin ay nagpalit na rin agad ako ng damit dahil hindi naman pwede na lumabas ako ng parang hubad na. Kumain kami sandali ni Alicia sa isang malapit na kainan sa loob ng mall, hindi kasi pwede na nagtagal si Alicia dahil mag-e-edit pa ito at kailangan pa nito na bumalik sa OXE Entertainment dahil may interview ang grupo kung saan siya ang naka-assign. Hapon na nang makabalik ako sa bahay, paghinto pa lang ng kotse ay agad rin naman akong bumaba at pumasok sa loob. Hindi pa man ako tuluyang nakakaupo ay agad kong naramdaman ang pag-vibrate ng cellphone ko, but I'm so tired so I won't answer it. Bagsak akong naupo sa couch at ipinatong ang dalawang paa ko sa table na asa harap ko. I'm so tired like I don't know why. Muli akong bumaling ng tingin sa gilid ko nang marinig ko ang muling pagtunog ng phone ko. Damn, why the foo? I need to be good. You have a schedule for practice today, he said coldly. Damn, I mean okay. I'm on my way, ani ko na mariing nakagat ang pang-ibabang labi. Hindi naman ito umimik sa kabilang linya at basta na lang ibinaba ang tawag na parang wala pa itong gana, lang yang lalaki ito feeling ba talaga niya ang gwapo niya. Damn that man. Padabog naman akong tumayo at inayos ang damit na suot ko, hindi naman ganon kaimportante ang pupuntahan ko kaya hindi ko na kailangan pa na magbihis. Agad akong sumakay sa kotse ko at ipinatong ang cellphone ko sa unahan. Pagdating sa parking lot ng entertainment ay agad naman akong sumakay ng elevator paakyat sa second floor kung saan gaganapin ang practice. Pag-akyat sa second floor ay halos takbuhin ko na ang pagitan ng lugar. Damn, sana pala nagdala ako ng damit. Namilog naman ang bibig ko nang makita na hindi lang ako ang tao sa practice room, akala ko naman ako lang, so bakit andito sila? I asked myself. Bumaling sa akin ang tingin ng ibang trainee na para bang ngayon lang ako nakita sa tanang buhay nila, they look ignorant. Dumiretso ako ng pasok at agad na hinanap ng mata ko ang mukha ni Ivan but I don't see him. Excuse me. Agad naman akong lumingon sa likod ko nang marinig ko ang familiar na boses na yon. Yeah, it's Ivan. You're late, asik nito. Bueset. Malapad naman akong ngumiti na binalingan siya ng tingin. Sumama kasi yung tiyan ko. Ani ko na kunwari ay hinawakan ang tiyan ko. Who cares? Sarcastic na ani nito at basta na lang ako nilagpasan. Nagtatawanan naman ang mga babae na nakaupo sa gilid ko. Laugh until you die, ani ko nang lingunin ang mga ito sa gilid ko. Happy, ngiwing ani ko at tumalikod na. Nagumpisa na ang practice. I have a hard time to learn the steps cause I'm not a dancer and I'm just acting like I'm one of them, damat. Ilang beses ang pagkakamali ko at halos lahat ay ako na ang sinisisi dahil ako ang dahilan kung bakit ilang beses na ulit ang practice. Ang tanga naman, ang dali na lang hindi pa magawa. Dapat nag-janitor ka na lang. Idiot, buntong hininga na lang ako na tumingin sa reflection ko sa malaking salamin upang tingnan ang reaction ni Ivan, putanjay na kinakain na ako ng kahihiyan and I'm not like that. I'm sorry, ani ko napilit na ngumiti. Let's start again. Ani ni Ivan. Hindi naman may pinta ang mukha ng mga dancer dahil sa ikalimang pag-uulit.
Damn, I need to do it better pero hindi ko talaga kaya and I'm so tired. Muling nagumpisa ang sayaw ngunit sa pagkakataong ito ay alam ko na hindi ko talaga kaya ang step na itinuturo. Ito lang ang naiisip ko para makalusot sa buwisit na practice na to, kailangan kong magpanggap na may masakit sakin. My legs, dang. I need to do this. Pumalibot sakin ang mga babaeng kanina ay halos hindi may pinta ang mukha, they're looking at me like I'm just acting hurt. Bumaling ang tingin ko kay Ivan ngunit wala itong reaksyon na nakatingin sakin na para bang wala itong pake sa nararamdaman ko. Nang amba na akong tatayo ay tila nagkatotoo ang dinadaing ko, bagsak akong napaupo sa sahig at wala sa sariling hinawakan ang hita ko, ngayon totoo na talaga ang sakit na nararamdaman ko. Pilit pa rin akong tumayo at paika-ikang naglakad patungo sa couch. Continue, ani ni Ivan. Muling nagpatuloy ang practice nila habang ako na may pinagmamasdan lang ang ginagawa niya. Dang, nararamdaman ko na talaga ang pagkirot ng hita ko at sa tingin ko ay hindi ko makakaya na lakarin ang patungo sa parking lot. Agad kong kinuha sa bulsa ko ang cellphone ko upang tawagan si Clivian na alam ko ay andito sa building, hindi ko na napigilan ang sarili ko na maluhan dahil sa kirot ng hita ko. Why? Hindi naman ako makapagsalita at tanging mahinang pagdaing lang ang nagawa ko. My legs, I said while I'm sobbing. What the where are you? I'm at the practice room, on the second floor, I said. Hindi naman na ito muli pang sumagot at basta na lang pinatay ang tawag mula sa kabilang linya. Dahan-dahan ko namang hinimas ang hita na baka sakali na mabawasan ang pagkirot nito. Ilang minuto lang rin ang nakalipas ay dumating rin si Clivian na mukhang hingal na sumilip sa practice room, bumaling naman ang tingin ng lahat kay Clivian. Nakasunod ang mga mata nito kay Clivian habang patungo ito sa akin, ganon rin naman si Ivan. Are you okay, baby? Ani nito na lumuhad sa harap ko. I'm not, my legs hurt, ani ko na parang bata. I told you not to do this right. Asek nito na agad namang tumayo. O alternasyon my legs. Kunwari daing ko at napahawak sa hita ko, alam ko na magagalit ito sa kin at ayokong mangyari yon. Aish, tere na iuuve na kita. Ani nito na hinawakan ang kamay ko. May practice, pakunwari ko. Si Clinzo na ang kakusapin ko na magtuturo sa'yo, ani nito habang hawak ang kamay ko. Come on, ayokong mapag-alitan, ani nito na inakay ang kamay ko. Buhatin mo ko, ani ko at inangat ang dalawang kamay ko upang magpabuhat. Are you crazy? Reklamo nito na agad namang binitawan ang kamay ko. Buntong hininga naman akong tumango at agad na kinuha ang cellphone ko sa gilid upang isumbong si Clivian kay Kuya Jayan. Sino tinatawagan mo? Tanong nito. Hindi ko naman ito pinansin. Oh, my baby is calling, ani ni Kuya Jayan mula sa kabilang linya. My legs hurt, I can't walk, paawang tinig ko. Damn, where are you? Where's Clievion? Pasiga nito mula sa kabilang linya. Clivian. He's standing in front of me, he refuses to carry me, ani ko na mas nagpawa pa. What? He did that? Oh that bastard. Ayaw niya akong buhatin kasi baka daw maisyo siya, ani ko na malungkot ang mukha na tinignan si Clivian. Yeah, asek nito na agad namang kinuha sa kamay ko ang cellphone. She's lying, damn, dude are you kidding? Asek ni Clivian na hindi makapaniwala na natawa. Now we're even. Bumaling ang tingin ko sa mga trainees, ganon rin kay Ivan na tumare sa hangin nang mahuli ko itong tumingin sa kin. Sok, hindi man lang ako tinulungan, wala talagang kwenta Sok. Yeah, Clivian, I will take care of her, ani ni ibinalik na sa kin ni Clivian ang cellphone na may mukhang napipilitan. Agad ko naman din iyon na tinanggap, inakay na ako ni Clivian patayo habang ang mga tao sa gilid ko ay busy pa rin bukod kay Ivan na nasa amin ang tingin. Nakaalalay si Clivian sa balikat ko habang ako naman ay pinipilit ang sarili ko na humakbang. Paglabas ng practice room ito naman ang mga staff na chismosa na hamarang sa dinadaanan namin. I'm not his girlfriend, I'm just his cousin, ani ko. Sok, you don't have to tell them, asek ni Clivian. Hindi naman na ako sumagot. Pagbaba sa parking lot ay agad ko naman ang pinaalis si Clivian dahil alam kong busy ang schedule nito buong araw at ayokong dumagdag pa sa problema niya. Kahit mahirap ay pinipilit ko na makauwi ng ligtas at hindi napapahamak.
I need to take care of myself dahil hindi ako pwedeng mamatay dahil hindi pa ako nagkaroon ng asawa. Pagbaba ko ng kotse ay paika-ika akong pumasok ng pinto, diniretso ko kasi ang kotse sa loob ng gate dahil wala naman ang kotse ni Daddy dito. Pagpasok pa lang ay agad akong dumiretso sa kwarto ko kahit na nahirapan ako na maglakad ay pinilit ko na makaakyat sa silid ko. I need to rest my ass for tomorrow. Kinagabihan ay hinilot ni Mommy ang legs ko kaya naman nawala kahit na paano ang sakit ng hita ko, thanks to my mom. Hindi ako umattend ng practice ngayong araw dahil bukod sa ayokong ma-stress ay ayoko rin makita yon sak, ang mukha ng mga babae. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas, ani ng kasambahay. Nagsalubong naman ang kilay ko, I don't expect someone today. Sino daw? I asked. Ivan daw who? Nanlaki naman ang mata ko sa sinabi nito, seriously. Papasukin mo, ani ko na agad na umayos ng upo sa couch. Agad ko namang inayos ang sando na suot ko at pang sweatpants ko, mukha akong dugyot today. What are you doing here? Tanong ko at agad na lumapit sa harap ni Ivan, hindi pwede na hindi mo ako gusto. I'm here to give your schedule, ani nito at inabot sa akin ang papel. That's it. Niwing ano ko at hinatak sa kamay niya ang papel at itapon sa couch. Mapang-akit na tinignan ko ito sa mata, kaunti akong tumingkayad at marahan na dinampyan ng halik ang labi niya, hindi naman ito pumalag at mukhang hinayaan lang ako na gawin iyon. Umalalay ang kamay nito sa likod ko kaya naman nagkaroon ako ng chance na patagilan ang halik na dapat ay sandali lang. Ay Diyos ko, damn it, umayos ako nang tayo nang makita. Ko si Ate Merlan na nakita ang ginawa kong Ivan. Face it, sarcastic na ani ni Ivan na bumitaw sa pagkakahawak sa akin. Ate Merlan, don't tell anyone about what I did, ani ko na agad na humarap kay Ate Merlan. Tumanggaw-tango naman ito at tumalikod na. Damn, kapag ito nakarating kahit na sino sa mga lalaki kong pinsan, yar ako. Ngayon muli ang araw ng practice ngunit sa pagkakataong ito ay wala si Ivan at tanging mga dancer lang ang handon, may practice rin kasi sila Ivan kaya hindi ito makakapturo. Where are you going? Ani ni Daddy habang sumisimsim ng tea sa sala. Practice po, ani ko na naglakad pababa ng hagdan. Practice, hindi ka pa rin talaga nadadala, ani ni Daddy. Dad, isang beses lang naman po yun. Mag-iingat na po ako. Ani ko at nagpapaawang tumingin kay Daddy. Sige, kung yan ang gusto mo. Mag-ingat ka, ani nito na tumanggo. Tumanggo naman ako at ngumiti. Nagpaalam na ako kay Daddy na aalis na. Pagsakay ko pa lang sa kotse ko ay agad ko na itong pinaandar paalis, tanghali na at ayoko naman na malate sa practice ngayong araw dahil wala si Ivan. Pagpark pa lang ay bumaba na ako ng kotse at agad na sumakay ng elevator pataas. Pagtunog pa lang ng elevator ay agad na akong lumabas at patakbong naglakad patungo sa practice room. Here you are. Tumaas na naman ang kilay ko sa babaeng nagsalita, this bitch is getting to my nerves. I'm sorry if I'm late, ani ko. Hindi naman ito umimik at tumari lang sa hangin. Ilang minuto lang rin ay nakalipas at nagsimula na ang practice. Unang beses pa lang ay nagkamali na ako dahil namali ang pwesto ng paa ko. I'm sorry, I said. Hindi naman umimik ang nagtuturo at pinili na umulit na lang muli sa ikalawang pagkakataon, hindi naman ako nagkamali ngunit sa mga susunod na steps ay hindi na ako nakasunod dahil sa umuwi hindi ako nakapag-practice nitong mga nakaraang araw. Hindi mo na alam, sarcastic na ani nito. Feeling mo kasi nakakataas ka, malandi ka pero wala kang talent, asek ng isa. Janice, Lara. Ano hindi mo alam yung susuno, kasi mas pinili mong lumandi sa members ng boy group kesa mag-practice. Asek nito na agad and lumapit sa akin. How dare you? Napupunong ani ko. Aw, lumalaban ka. Baka nakakalimutan mo and walang tutulong sa'yo kapag sumampal kita dito. Asek nito na tumaas ang kanang kilay. Damn, kailangan mong pigilan ang sarili mo, mabait ka habang mo pasensya mo. Pinilit kong kinalma ang sarili ko sa mga sinasabi nito because I know what I'm doing. Magsalita ka. Asek nito na tinulak ang braso ko. Lara, tama na yan. No, sobra na ang babaeng yan. Masiyadong agaw pansin ang pagiging malandi niya. Asek muli ni Lara. Sayaw ang pinunta mo dito at hindi ang paglalandi mo, okay. Maraming mas deserving kaysa sayo pero dahil nga malandi ka,
Nakuha mo ang spot na dapat sa iba. No, Azriel, it's fine. Imbis na sumagot ay umatras na lang ako palayo sa mga ito, hanggang sa maaari ay kailangan kong magtimpi at kailangan kong maging mabait sa paligid ko dahil naninibago ako sa ganitong bagay. Hindi ko mapigilan na masaktan sa naririnig ko. I know myself more than anyone. I know myself at alam ko na hindi ako malandi. Hindi ako malandi. Nagpatuloy ang practice at sa pagkakataong ito ay pilit kong sinundan ang bawat kilos na ginagawa nila hanggang sa makuha ko ang buong choaryo ng sayaw. After ng practice ay niwahiwalaya na rin kami, habang naglalakad ay parang echo na nagpaulit-ulit sa isip ko ang mga sinabi ng mga ito. Bagsak na naiyuko ko ang ulo sa main bala ng kotse ko habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang lahat ng salitang iyon. Kring, why? I asked. It's Valkyrie. What happened? Bakit parang iba ang tono mo? Ani nito mula sa kabilang linya. I'm okay. Ani ko na pilit na ngumiti. No, you're not. Dumiretso ka sa bahay. Tinam tayo. Ani nito. Okay. I'm on my way there. Ani ko. Okay. I will, Alicia. Take care. Ani nito. Pinaandar ko naman na ang makina ng kotse, may kadiliman na rin kaya sa tingin ko ay tapos en rin ang practice. Nila Ivan at ayoko naman na maabutan niya pa ako dito. Ambang paandarin ko na ang kotse ko nang mapansin ko ang muling pag-ilaw ng cellphone ko. It's Ivan. I heard what happened. Sarcastic naman akong natawa sa sinabi nito. Fuck it. Na malandi ako o yung mas maraming deserving kaysa sakin. Sarcastic na ani ko. Sandali naman itong natahimik. Go back here. Ani nito. For what? Sarcastic na ani ko. Just go back here. Ani nito. Fine. Buntong hininga na ani ko. Pinatay ko naman agad ang tawag at ang makina ng kotse ko. Agad akong sumakay ng elevator patungo sa practice room sa second floor kung saan nais ni Ivan na magkita kami. Pagbukas pa lang ng elevator ay mabilis akong naglakad palabas at nagtungo sa pinto ng practice room, dahan-dahan ko itong binuksan at sinilip kung may iba pang tao sa loob. I'm here, anang tinig ni Ivan sa couch. Nakaitim itong t-shirt at Adidas na pants habang nakaupo sa couch na magkalcross ang braso sa dibdib. What now? Taas ang kanang kilay na ani ko. Sit here, beside me, ani nito na tinapik ang tabi niyang pwesto. Darn this man. Why he looks so hot? Never akong nagpantasya sa isang lalaki but this man. Kung tutusin ay maraming mas gwapo sa kanya na lamandi sa akin ngunit hindi nagwagi, so why? Titingin ka na lang ba dyan? Ani nito. Suck. Ayoko umupo, ani ko na umiling. Wow, that's new. Ani nito na bagsak ang paa na tumayo. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa akin. Tigilan mo ko, ani ko na tinarayan ito at kaunting umatras. They said those words to you, and you didn't say anything about it. Ani nito na tumaas ang kilay. Suck, para saan pa? I don't need to explain myself, ani ko na nag-iwas ng tingin. If they know in that, then wait, it's fine, dugtong ko na malalim na huminga. Hindi naman ito umimik at sa halip ay, mas lumapit pa ito sa akin. You kissed a lot of men, ani nito na muling humakbang. So, sarcastic na ani ko. Nothing, iling nito. Ramdam ko naman ang kakaibang kilos nito na tila may halong pang-aakit. Well, let's see. Humakbang ako palapit sa kanya at yun naman ang kinahinto nito sa kinatatayuan niya. Hindi mo ko madadala sa ganiyong karakas mo, mister. Ivan, do you want me to kiss you too? Ani ko sa malanding tono. Of course. What? Taas ang kilay na ani ko. Muli itong armrest na naging dahilan ng pag-upo nito sa couch. Gusto kong matawa sa reaction nito na mukhang nagulat sa ginawa ko. Well, if they know me that way, then yes. Don't you dare, sabi nito. Mahina naman akong ngusi at mas humapit pa sa kanya. Kaunti akong yumoko at hinawak ang dalawang kamay ko sa hita niya at mas inilapit pa ang mukha ko sa mukha niya. Huwag mo akong aakitin kung ayaw mong ibalik ko sayo. Mapang-akit na tono ko at dinampyan ng halik at labi nito. Damn, I want to do it several times. Bakit ako ang naadek sa halik sa labi niya? Why you keep kissing? Tanong nito. Because you let me kiss you. Sambit ko na umayos ng tayo sa harap niya. I want a lot from you. Dugtong ko na bumaba ang kamay ko dibdib niya. Azriel, please, don't go down.
Tanggi nito na lumalim ang hininga. What? Kunwari pa ko. Hindi ko naman ibinaba ang kamay ko ngunit kumalong ako sa kandanggan nito at iniyakap ang braso ko sa leeg niya. You know what? Masyado kang pa-hard to get, panukso ko nito na may kaunting pajiling sa kandanggan niya. Fuck, malalim ang hininga na ani nito. But it's okay, ani ko na muling inilapit ang labi ko sa labi niya. I still want you, sabi ko habang mapang-akit na kinagat ang pang-ibaba niyang labi. Damn, I'm so addicted. Nang ambang ilalayo ko ang labi ko ay agad nitong niyakap ang bewang ko. Malalim ako nitong hinalikan habang kamay nito ay nakayakap sa bewang ko, umulos ito pahiga ng maayos habang patuloy pa rin ang paghalik sakin. Damn, I love this. Bumabang kamay ni Ivan sa pangupo ko at doon marahan na kumimas paangat sa likod ko. Ramdam ko naman at pagtigas ng pagkalalaki nito dahil dam ko iyon mula sa sweatpants na suot niya. Tanging ang pareho lang naming suot na pang-ibaba ang tanging nakaharang sa pareho naming alaga. Kinuha ko ang kamay ni Ivan na humihas sa hita ko at pinwesto itong upang mahawakan niya ang dibdib ko. Halos may tingala ko namang ang ulo ko dahil sa kakaibang pakiramdam na dulot ng pagmasahe ni Ivan sa dibdib ko. Damn, why? I asked. Kaunti ako nitong tinulak palayo sa labi niya. I respect your cousin, no worry, paalala nito na hinawi ako paalis sa pagkakandong sa kanya. Naguguluhan ko naman itong tinignan. You can go now. Ani nito na nag-iwas ng tingin. Naguguluhan ko naman iniling ang ulo ko. Wala akong choice kaya tumayo na ako at inayos ang suot kong, hindi ko na ito muling nilinggan at nagpatuloy na ako sa paglalakad palabas. Damn, I want him. Mabilis akong sumakay sa elevator sa isipin na baka maabutan ako ni Clivia na andito pa rin, paniguradong lagot ako. Kunot ang noo kong naglakad palabas ng elevator at agad na nagtungo sa kotse ko. Damn, I really want him. Bagsak na isinarado ko ang pinto ng kotse ko at agad na pinaandar ang makina nito at pinaandar paalis ng parking lot. I want to drink a lot tonight to forget this. Agad kong hininto ang kotse ko sa labas ng gate ng bahay nila Valerie. I don't want to enter yet cause I'm kinda don't want to. Malalim muna akong bumantong hininga bago tuluyang bumaba ng kotse. Relax and smile, ani ko at binuksan ang pinto ng kotse ko. Pagpasok pa lang ng gate ay rinig ko na mula sa pinto ang tinig ni Alicia na akala mo'y kinakatay na baboy kung makatawa. Pilit kong binago ang ekspresyon sa mukha ko nang upang hindi mga ito mapansin. Andito ka na din, ani ni Valerie. Akala ko ba on my way na? Ngiwi nito. Azriel ang laging otiw, sabi ni Alicia. Natatawa naman akong naupo sa harap ni Alicia. Napatingin naman ako sa pagkain sa lamesa, maraming laman ang lamesa na purong nuggets, fries and chicken. Kumunat naman ang noo ko at nagangat ng tingin sa dalawa, tingin na nagtatanong kung bakit pagkain ang laman ng mesa at hindi alak. Alcohol is bad for my body figure, alala ni Alicia na humawak sa sarili nitong dibdib. Ye, may inaakit kasi siya, sabi naman ni Valerie na bumaling sakin. Who? I asked. Secret. Stuck ako na sasabihin kapag sure na ko, sabi nito na muling kumuha ng pagkain. Suck. Good luck, sabi ni Valerie na ngumisi. Hindi naman ako umimik at sa halip ay nag-iwas na lang ako ng tingin at bumaling sa pagkain sa lamesa. Kumuha ako ng isang hita ng manok at agad na isinubo sa bibig ko. Manok lang ba ang isinubo mo ngayon buong araw? Tanong ni Valerie. Mahina namang natawa si Alicia habang ako at napahawak sa dibdib ko. Gago. Never patinry yan, sabi ko. Me too. That's why I'm curious, sabi ni Alicia na bakas naman sa mukha ang pagnanais nito na masubukan. Mahina na lang akong natawa sa mga ito. I never tried that too and I'm kinda curious kung ano ang pakiramdam sa ganong bagay. Naramdaman ko naman ang pagring ng cellphone sa gilid ko kaya agad ko iyong kinuha at sinagot. Why? I asked. Bumaling naman ang tingin sakin ng dalawa na tila nagtataka. I'm sorry for what happened earlier, ani ni Ivan. Don't be sorry. I like what happened earlier. So, don't be sorry, sabi sa sarili na napangiti. You're so naughty. See you tomorrow, bawi nito. Yeah, see you, sabi ko at ibinaba na ang cellphone ko. Sino yun? Tanong ni Alicia. Si Ivan. Tumawag para sabihin na may practice tomorrow. I lied. I want to share everything to them kapag sigurado na ako. Talaga lang ha,
Baka nakakalimutan mo na engineer or doctor ang gusto mong mapang-asawa, pabiro ni Alicia na mahinang natawa.